Gumuho ang mundo ni Dennis nang matuklasan ni Carol ang hidden camera na tinanim niya. Tahimik ang gabi nang ihatid ni Tristan si Amber pauwi. Sa paglapit pa lang nila sa bahay, naramdaman na ni Tristan ang mabigat na enerhiya sa paligid. Parang may unos na paparating. At nang pumasok siya sa loob, bumungad sa kanya ang eksenang hindi niya inaasahan. Si Wilfred na nakasandal sa sofa, hawak ang bote ng alak at halatang lasing na lasing. "Hayaan mo na, Tristan," bulong ni Amber. Ganito na naman siya kapag nalulungkot. Ngunit bago pa man makaalis si Tristan, tinawag siya ni Wilfred. Mabigat ang boses, nanginginig, pero puno ng emosyon. Sa pagitan ng kanyang pagkalasing, bumulala si Wilfred ng isang katotohanang hindi niya na kayang itago na mahal pa rin niya si Carol, ang ate ni Tristan. Ngunit aniya, huli na ang lahat dahil may iba na si Carol. Tahimik lang si Tristan, walang nasabi. Ramdam niya ang bigat ng salitang iyon. Isang lihim na pag-ibig na hindi na maaaring ipaglaban. Maya-maya, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Wilfred at napahiga ito sa sofa. Agad naman siyang tinulungan ni Tristan kasama si Jenilyn upang ipasok sa kwarto ni Wilfred. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, tila may mas mabigat pang balitang kumakalat. Halos mapasigaw sa pagkagulat si Carol matapos ibalita ng kanyang matalik na kaibigan na si Fern na nakalaya na si Ronnie. Hindi ito makapaniwala. Paano? Paano nakalabas siya? Tanong ni Carol na nanginginig pa ang mga kamay. Ayon kay Fern, nakapagpiyansa si Ronnie dahil walang sapat na ebidensya ang korte laban sa kanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carol. Kung totoo ito, ibig sabihin may ibang taong dapat sisihin. Kinabukasan, nagising si Wilfred na may mabigat na ulo. Ngunit mas mabigat pa sa hangover ang bumungad sa kanya, si Ronnie. Kalmado at tila walang kasalanan, naghuhugas ng pinggan sa kanyang kusina. Galit na galit si Wilfred. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas?" sigaw niya. Ngunit mariin lang ang tugon ni Ronnie. Wala silang matibay na ebidensya. Napatunayan ng korte na inosente ako. Hindi napigilan ni Wilfred ang inis. Kung hindi ikaw, sino pa ang may motibo na patayin si Joy? Ngunit sa halip na sumagot, tinamaan siya ng isang mapait na ngiti mula kay Ronnie. "Baka naman ang kabit ng asawa mo ang dapat mong hanapin." Malamig na sagot nito. Nagtagal sa hangin ng salitang iyon, parang pako sa dibdib ni Wilfred. Samantala, habang nagde-date si Dennis at Carol, halatang malayo ang iniisip ng babae. Habang kwento ng kwento si Dennis, tulala lang si Carol, nakatingin sa malayo. Wala sa mga mata nito ang kasiyahan. Sa bawat tawa ni Dennis, tila bumabalik sa isip ni Carol ang imahe ni Wilfred, ang lalaking dati niyang minahal at marahil minamahal pa rin hanggang ngayon. Matapos ang hapunan, umuwi silang tahimik, walang lambing, walang halakhak, walang koneksyon. Para bang dalawang taong nasa magkaibang mundo. Nang maiwan si Dennis, sumiklab ang galit sa loob niya. Akala niya'y makukuha na niya ng tuluyan ang puso ni Carol. Ngunit sa halip, napagtanto niyang kahit anong gawin niya, si Wilfred pa rin ang laman ng puso ng babae. Sa tindi ng kanyang pagkadismaya, kinuha niya ang litrato ni Carol na nakadikit sa dingding. Nilukot niya iyon at sinabayan pa ng luha. "Sa akin ka lang dapat," bulong niya, habang tumitindi ang apoy ng kanyang obsesyon. Sa kabilang panig naman, botong-boto pa rin si Fern kay Dennis. Para sa kanya, mabuting tao ito. Maalalahanin at perpekto para kay Carol. Ngunit mabuti na lamang at mas pinakinggan ni Carol ang payo ni Manang Pilar. Nasundin ang tibok ng kanyang puso. "Ang kaligayahan mo, iha, ay hindi nakukuha sa pagpipilit. Pakinggan mo ang puso mo, hindi ang sinasabi ng iba." Hindi alam ni Fern na ang pinagtatanggol niyang lalaki ay siyang ugat ng lahat ng kaguluhan. Isang araw, nagdala si Tristan ng regalo para kay Leah. Isang magandang manika para sa dollhouse nito. Habang inilalagay nila ang manika, napansin ni Tristan ang kakaibang maliit na butas sa loob ng dollhouse. Nang suriin niya ito, laking gulat nila na matuklasan na may nakatagong kamera sa loob. Agad nila itong ipinacheck sa isang kakilala ni Tristan na IT expert. Ilang oras lamang lumipas, natukoy nila ang pinagmumula ng signal ng kamera, ang mismong bahay ni Dennis.
Nayanig si Carol sa natuklasan. Ibig sabihin, matagal na pala silang minamanmanan ni Dennis. Bawat kilos, bawat galaw, bawat sandaling pribado ay nakikita at naririnig niya. Hindi lang ito pagseselos, isa itong uri ng paglabag. Isang manifestasyon ng malalim na pagkahibang ni Dennis sa kanya. Habang nagkakabistuhan sa panig ni Carol, si Wilfred naman ay may sariling investigasyon na isinasagawa. Matagal na niyang gustong malaman kung sino talaga ang naging kabit ni Joy bago ito mamatay. Kumuha siya ng private investigator upang tuluyang maungkat ang katotohanan. Pagbalik ng investigador, iniabot nito kay Wilfred ang isang cellphone na naglalaman ng larawan at nang buksan ni Wilfred iyon, halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Larawan iyon ni Dennis at Joy, magkatabi sa loob ng sasakyan, magkahawak ang kamay at nakangiti na parang magkasintahan. Nang ipakita ni Wilfred ito kay Carol, tuluyang nabuo sa kanilang isipan ang koneksyon ng lahat. Ang hidden camera sa dollhouse, ang pagkamatay ni Joy at ang obsesyon ni Dennis sa kanya, lahat ay magkakadugtong. Ngayon malinaw na, matagal nang may inggit si Dennis kay Wilfred. Sa lahat ng babaeng minahal ni Wilfred, si Dennis ay laging nandoon, nakamasid, naghihintay ng pagkakataong makialam. At nang hindi siya piliin ni Joy, pinili niyang sirain ito. Doon nabuo sa isip ni Carol at Wilfred ang malagim na konklusyon. Si Dennis mismo ang pumatay kay Joy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na hindi matanggap. Para kay Dennis, kung hindi siya ang makakapiling ni Joy, mas mabuti pang walang ibang makinabang dito. Mula noon, nagsimula ang isang lihim na alyansa sa pagitan ni Wilfred at Carol. Nagpanggap si Carol na walang alam, na tila tuloy pa rin ang interes niya kay Dennis. Ngunit sa likod nito, plano na pala nilang ipunin ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Isa itong mapanganib na laro, ang pakikipaglapit sa halimaw na hindi mo dapat pinagkakatiwalaan. Unti-unting nakalap nila ang mga dokumento, mensahe at footage na magpapatunay sa mga kasalanan ni Dennis. Lahat ng ito'y maingat na itinago ni Wilfred hanggat sa tuluyan nilang mabuo ang kaso. At isang araw, dumating ang isang sandali na pinakahihintay nila. Habang abala si Dennis sa opisina, dumating ang mga otoridad, dala ang warrant of arrest. Hindi makapaniwala si Dennis nang marinig ang paratang, murder, harassment at illegal surveillance. Dito natapos ang mahabang pagdurusa ni Wilfred at Carol, ngunit nagsimula na naman ang bagong kabanata ng hustisya. At kung may isang taong mas mabigat ang loob sa lahat, iyon ay si Fern. Hindi niya matanggap ang katotohanan, ang lalaking itinuring niyang mabuting tao, ang lalaking pinaglaban niya para kay Carol, ay siya palang dahilan ng lahat ng gulo. Isang mapanlinlang, mapanganib at baliw sa pag-ibig. Kaya ngayon lumalabas ang katotohanan, isa ka rin ba sa mga nasasabik na makita kung papaano ang magiging reaction ni Fern sa katotohanan ito? Kung oo ay pakiclick naman ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento dyan sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.